pahintulutan ninyo po ako na pag-usapan po natin kasi ang tagal-tagal na at ang dami-dami pong mga Ponin supporters at may mga subscribers po ako dito from Ponin, yung mga naniniwala sa Paula Avellino, Janine Gutierrez na tambalan or love or real love na pinag-uusapan. Especially nga po ngayon, ito pinopodcast ko po ito ng February 20 ng madaling araw habang nag-iintay po kami ng aming biyahe papunta po sa Amerika. O, diba? Kasi ang daming nagtatanong sa akin, ang daming nagtitext, nagpapadala ng mga mensahe. After nga pong i-anunsyo nung weekend, that was February 16 or 17, inanunsyo ni Mama Ogs, OG Diaz, sa kanyang vlog, sa kanyang YouTube channel, na ayon sa kanyang source or sources, ay tuluyan nang naghiwalay uli. O, diba? Sina Paulo Avellino at saka si Janine Gutierrez. Na sinunda, napanood ko rin actually na balita, nagkatawagan kami ni Nay Christopher Min dahil ako po'y bukod sa mga magagandang paintings na nakikita ninyo na niregalo sa akin at mga, syempre yung iba, collection ko, nabili ko, kami po ng kanyang apo, apo ang tawag niya po sa aking anak na si Niyong Nabus, pinabaunan niya. O, diba? Maraming salamat na rin. Talagang pati mga fish crackers at mga masarap. But anyway, going back to the kwento na yun nga, tinanong, ano din kami, sabi niya nga ni, binalita din ni nanay na naghiwalay na nga itong si Paul Avellino. Pwede makahingin ng tubig doon. Inubo ako. Nandiyan dyan. Iinom lang po ako kasi talagang binavlog ko na to at hindi ko na i-edit ito. O, ayan. So anyway, binalita na nga na recently, naghiwalay na nga po uli yung dalawa. Kagaya nga po ng lagi naming sinasabi rito, especially dun sa mga Ponin fans. Kasi yung mga Kim fans naman at mga shippers na tinatawag natin, ay grabe naman kung manlait sa akin. Binabash ako ng todo-todo kahit sa Marites University, but din hindi ko pinapatulan kasi kung alam nyo lang po kung paano kami naging very close din ni Kim, lalo pa nung ilang taon po siya naging endorser ng Faces and Curves, na ako po'y publicist at ako po'y taga doon din. So, sa maraming pagkakataon, hindi lang sa Faces and Curves, sa buong stay ko after nung umalis siya at naging PBB grand winner siya, ganun na kami naging close. Pati yung kanyang ate na si Cam, lagi kami nagkakausap. Kaya ako nagtataka ko saan nanggagaling yung mga ganung ano. Kasi pag nagbabalita ako ng Ponin, lagi nilang sabi ganito, ganyan. Kasi nga po, ako nagpapakatotoo lang. Kasi di ba nagsimula naman lahat ang chika na yan nung magkasama nga po sila sa Linlang na sinut pa po nung 2022. Tapos na ipalabas po ito middle ng 2023 na nagsimula nga po sa Prime, doon nga po pinalabas sa Prime Video. Ako naman po, kung may naririnig kayong iba na pinipintasan ko at nilalait ko yung show, yung teleserye po, kung sana reviewin nyo po ang aking mga previous podcast. Kasi nga po, sabi ko po, kagaya ng title na Linlang, ako'y na Linlang. Kasi ako po bilang writer din, director din po, at ako'y mambusisi sa mga ganyang detalye. Talaga po hindi ko nagustuhan yung Linlang, lalo na dun sa latter part. Kasi nga po, kagaya nga po ng sinabi ni Direk FM Reyes, ang napanood ko po, isa po ako sa nakapanood ng mga nauna doon sa Prime Video, parang 60% lamang ng istorya. Kaya ako piko na piko kasi masyado akong invested doon sa kwento. And ang pinupuna ko, yung pag-deliver po nila ng kwento na kagaya ng, sabi ko, bakit si Heaven Paraleo sa ending ganito na lang? Bakit hindi na parusahan ng maayos si na JM De Guzman? Tapos yung yung abogado na ganito, ganyan, bakit naging ganito na lang sige? Ang daming kong questions na sabi ko, hindi na ayos yung storytelling. Kasi kung ano ka, kung talagang tututo ka sa mga ganong kwento, mapupuna mo yon. Although pinapupurihan natin ang gagaling ng mga artista, kasi ako big fan din talaga ako ni Paulo pagdating sa pag-arte, kasi gaya nga po ng iba, sabi nga ni nung mapanood, simulang maging publicist ako nung magkapatid sila ni Jericho Rosales, yung parang may tulay-tulay na engineer architect sila. Galing na galing ako sa kanya noon. At saka nung naging best actor siya sa Orion Award, yung sayaw ng kaliwang paa or something.
So, nasusubaybayan ko si Kim and everything. Nagkataon lang, eto na yung kwento. Nagkataon lang na nung napabalitang mag-on sila ni Janine, nakilig din ako kasi ang sarap ang panuurin na parang kasi nasanay tayo na si Paulo hindi naman nagsasalita pagdating sa kanyang buhay pag-ibig, buhay ganito. So, again, ayan, maliwanag ko sasabihin, wala naman talaga silang in-announce. Hindi naman nila kinumpirma na sila. O hindi rin naman nila din kinumpirma na naghiwalay sila at nagkabalikan sila. Pero ang kinakwento ko po sa inyo dito, particular dito sa Unbettable Channel, at makinig po tayong lahat, pinaninindigan ko pong kwento is, yung mga taong katrabaho po nila at malalapit po sa kanila, nakakausap namin at nagbibigay po sila ng mga detalye at mga kwento na, yes, siguro sa paningin namin, pakiramdam namin, dahil nakikita ko din po, meron silang ugnayan. Kung anong klaseng relasyon po yan, kung anong level, sila na lang po yung nakakaalam. Then, pumasok yung eksena na nagkasama si Kim at saka si Paulo sa linlang na develop ang friendship, ganyan-ganyan. And syempre, bahagi ng promosyon ay pinupush na yung tambalang Kim Pao na malakas at marami rin din talagang sumusubaybay sa kanila. Diba? And then, agad-agad, susundan, darating na yung March, ang What's Wrong with Secretary Kim, na si Paulo na nga itong gaganap kasi maliwanag naman lahat at inamin naman ito, lumabas naman ito sa mga kwento. Talagang isa po si Kim sa nag-push na maging leading man niya uli si Paulo Avellino para sa What's Wrong with Secretary Kim kasi nga, 'di ba, may mga usap-usapan na supposedly kay Jake ehersito, o 'di ba? Kaya nagkaroon ng mga dahil si Jake naging bahagi din ng lang. So doon na develop yung friendship nila at nagkasama pa nga sila sa Italy, sa Milan, and yun yung sinasabi na naging isa sa mga rason kung bakit parang naghiwalay, di umano ha, the term na ginamit is naghiwalay si Janine at saka si Paulo. But nung bago mag-November, bago mag-November, nagkausap sila uli at doon nga natin na i-anunsyo na nagkabalikan di umano sila. O nagkabalikan sila. Kasi nung mga December, nung mga Kapasko, kaya nga po ako hindi nagpo-podcast kasi nga po may mga nakakarating na din sa ating chika na talagang inaayos nila dahil may mga differences din silang pinagdadaanan or may mga issues. Until pumasok po ang 2024, January, February, Valentine's Day, eto na. Dahil nagsushooting po simultaneous kasi ang isa po sa mga bidang lalaki o mga magbibida sa What's Wrong with Secretary Kim ay si Jay Cuenca na very close po sa akin. Ako po ang PR manager ni Jay Cuenca. For the record na lang yan. Kasi baka naman kung ano-ano naman sabihin ng iba dyan. And may mga iba pong bahagi ng produksyon na malapit po sa akin. Hindi na ako magne-name drop ng mga pangalan. From production manager hanggang sa mga director, mga writer ng Secretary Kim, What's Wrong with Secretary Kim, na malapit po sa akin. Na sila rin ang nagre-relay ng kwento. So to cut the story short, para diretsahan na rin po tayo, syempre, ilalabas ngayong March itong What's Wrong with Secretary Kim. Kayo na po ang bahala mag-interpret kasi biglang lumabas nga po itong chika na muli pong nagkahiwalay sa totoong buhay bilang kung mag-ano man sila, si Paulo at saka si Janine. I hope naging klaro po yan. And again, dahil ako rin naman, kumakampi rin po ako at naniniwala na hindi naman ganong ayokong gamitin yung malanding babae. But hindi naman siguro distorted ang values ni Kim Chiu pagdating sa mga ganyan kasi napakamaliwanag naman na pag tinatanong sila na mga ayokong tawagin mga ilusyonada o nag-iilusyon dahil syempre bahagi ng promosyon magkasama, nagtitaping kasi sa mga panahon na to patapos na yung taping nila kasi lalabas na nga po ito ngayong March 2024 yung What's Wrong with Secretary Kim at doon nga na-develop yung magandang friendship and syempre dahil madaming mga naniniwala sa tambalan nila ganyan lahat nag-iilusyon or naniniwala baka nga but the thing is si Kim na nanggaling sa isang breakup na alam mo yung matinding pinagdaanan kasi more than 10 years po silang naging karelasyon ni Sian Lim at eto na nga nakita natin lahat, nasaksihan natin doon sa It's Showtime noong Valentine's Day na kung saan at kung kailan natapat naman na itong si Sian ay nag-post
mga picture nila na kasama itong di umanong si Miss Iris Lee na di umano ay karelasyon niya ngayon na nakita nga ng lahat ng tinukso-tukso ni May Vice at iba pa mga taga-Showtime itong si Kim, talaga naapektuhan naman si Kim na sinasabi, kinukonek na parang hindi pa siya masyadong ano tawag doon, talagang naghihilom yung kung ano man yung nalikang sugal. Kasi alalahanin natin, mahigit 10 taon silang maging magkarelasyon. Kaya ang pangit naman din talagang tingnan or pakinggan na, eto sila na agad ni Paolo Avellino ang magjowa. Kaya ako, ayoko sakyan yon. But the thing is, since may ginagawa silang project, fine. Ngayon, kung darating po ang panahon na sa kanila mismo manggagaling, or lalo particular kay Paolo, na niregaluhan niya nung mga bulaklak, nung bouquet of flowers itong si Kim nung Valentine's Day at nakalagay pa nga doon, although ina-assume natin dito sa Unbettable Channel na si Paolo Avellino yun dahil letter P lang po yung pinirma ni Paolo at nakalagay nga doon yung dedication na hindi baling wala kang boyfriend, meron ka namang flowers. Yun ang nakasulat, exactly, nabasa ko yun And then nakalagay doon, from P. Na-inassume natin lahat ni si Paolo. At syempre pakilig, bahagi ng, alam mo yun, na nire-read and everything. Pero kung meron nga namamagitan, why not? Pero ako naman kasi naniniwala po ako personally, again, hindi ito opinion ng produksyon or mga taong nakakasalamuha ko. Naniniwala ako na talagang, yes, bahagi talaga ito ng showbiz. Ganun talaga. So hindi natin ginugusto lahat. Kaya doon sa mga nagbaba sa akin na galit ako kay Kim, mas kampi ako kay Jenny Rowat, wala akong ganun. Kasi inihahayag ko lang po sa inyo yung base rin po sa nakakarating po sa amin at nakikita namin. And this time nga po ito na ibinalita natin uli, at least ako maliwanag, lalo na doon sa mga earlier podcast. Kasi sana po kayo mga nanonood din po sa akin, titingnan nyo po yung pecha, kung pang ilang episode. Kasi kagaya nung parati kong binabati nung araw o nung previously, nagkaroon ako ng mga episode na nagkabalikan sila, ganito. At tapos, ang pinakahuli ko pa nga pong episode is parang nung pinatanong ko kay Paolo kung anong komento niya sa mga shippers na ganito, Kim Pao, Pauning, ganyan, thank you lang ang sinabi sa atin ni Paolo. So, bakit, alam nyo, minsan kasi ang buhay sa showbiz, sa 30 plus years ko na po, 32 to be exact, actually 35, doon, wag ka matulog, 35 years to be exact, may mga ano po talaga may mga fans or may mga supporters na hindi talaga nagbago ng pag-invest nila doon sa mga iniidolo nila na to the point na pati mga personal nilang buhay gusto nilang pasukin, pakialaman, diktahan. Pasensya na po, humihingi ako ng paumpang-unawa, lalo na doon sa mga medyo negatibo ang impresyon sa akin. Pasensya na rin po kayo kasi ako po sa tinagal-tagal ko sa industry, again, pinagmamalaki ko po. Hindi po ako bibigyan ng FAMAS Award bilang isa sa mga outstanding, di ba? Lifetime achievement, di ba? Mga chuchu lifetime tuloy. Yung Doc Jose Vera Perez Memorial Award for Journalism and Broadcast. Diba? At marami pang iba. Hindi ko pinagmamalaki. Pero, alam mo yun, kailangan kong ipakilala sa inyo na hindi tayo pocho-pocho. Alam nyo yun, may mga kanya-kanya tayong iba ang medium ni Nay Christy, iba yung paraan ng pagpapahayag niya, iba yung paraan ng pagpapahayag ni Mama Ogie Diaz, at ng mga iba pa pong mga colleagues natin sa industriya. Pero dito po, alam po natin kung paano, again, gagamitin ko yung salitang maglaro, PR, marketing, promotion, na siyempre, para sa ikagaganda. Kasi, first and foremost, kayo din po, ay alam ninyong lahat yan, negosyo din po itong show business. Pag pinalabas ang mga projects, pelikula, telebisyon, song, whatsoever, pag pinagkakitaan yan, may investment, merong kapital. So, ganun din po. Nangangapital din po kami sa inyo. Pero at the end of the day, kayo po ang sumuri. Kung ito po mga ginagawa namin, pinagsasasabi namin, sinusulat namin, ay yung po nakikita niyo yung katotohanan. Kasi may mga iba po talaga, lalo sa panahon nyo ng digital world, na sinasabi nila na ganito, ganyan-ganyan sinasakyan to the point na nagiging fake na po yung balita. Pero kami dito sa Unbearable Channel, hindi po kami nagbibigay ng fake na balita. Kaya ay gusto ko mampatulan yung mga bashers ko ng mga nakaraang araw, nakaraang panahon, na hindi naman tumitingin sa petsa ng kung kailan ko yung pinodcast or vlinag, akala na nila ganun kasi tinitingnan lang nila kung pang ilan. At saka siguro tinitingnan na nila yung titulo ng aking episode. Hindi na nila tinitingnan or pinakikinggan ng ganito kahaba yung mga pinagsasasabi natin at kinikwento at binabahagi sa atin. Base na rin po
sa mga iba-ibang sources na mga pinagkakatiwalaan po nating kasamahan sa trabaho, katrabaho, at ilang mga personal na tao na mga pribado din naman, and yet, nakukuhanan po natin ng impormasyon. So again, kung ito man po'y paraan ni Paolo Avellino, para po, syempre, karera po niya yan, yung pinagkakakitaan niya, ang hanap buhay niya ito, ganun pa rin. Kaya wag tayong basta-basta magpupukol ng mga salita na ginagamit sa ganito, nagagamit sa ganito. Kasi, again, hindi ako magpapaano, parte po yan ng show business. Pero yung paniniwala natin, yung kinikwento ko sa inyo, yun po, paninindigan ko po yan hanggang sa mga sandaling ito. So, sa mga Ponin fans dyan, kung kaya nating tanggapin yung balitang yan, tanggapin po natin. Ngayon, sa mga Kim Pao fans naman din dyan, di ba, wag nating, alam mo yon, wag tayong basta-basta nagbabash ng mga tao dahil gusto natin sa ganito, gusto natin sa ganyan, ayaw natin sa ganito, ayaw natin sa ganyan. Kasi at the end of the day, kung talagang sila lang naman yan sila yung maligaya. Tayo kinikilig lang, nakikiamot lang tayo ng happiness nila, nakikisaya tayo sa kung kaligayahan nila, at nakikiiyak din tayo sa pag nalulungkot sila. But at the end of the day, may kanya-kanya mga buhay po yan, may kanya-kanya mga preferences yan. At kung talagang, kayo, ardent or avid supporters ng mga ganitong klase ng artista, nasusundan ninyo ang mga, alam mo yung mga gawain nila sa negosyo, sa business. Kasi, at the end of the day, mapapartner sa iba. Tapos, isi-ship na naman ng iba. Alam mo yun, ililink na naman ng ganito, ganyan-ganyan. So, siguro naman, alam nyo po yung ibig kong sabihin. But, kung sakaling meron man na mamagitan, hintayin po natin. Diba? Kung sila talaga, kung ano talaga, hintayin natin. Kasi kagaya nga rin po ng una ko nang sinabi at paulit-ulit, hindi naman natin narinig na nagsalita si Paulo at saka si Janine na naging sila, naghiwalay sila, nagkabalikan sila. O again, nababalitaan lang din po namin ito. Pero yung mga nakikita natin at naririnig natin mula sa mga katrabaho nila, nagkakwento sila na may ganitong moment, ganyan-ganyan moment. Na normal naman po sa isang babae, sa isang lalaki, sa isang magkatrabaho na may mga ganong kwentuhan, may mga ganong samahan. Diba? Yun. Ganun lang yun. But at the end of the day, pakiramdaman po ninyo. At sana mas maging mapanuri po tayo at iwasan po natin yung basta bash lang tayo ng bash para lang may iinom ako ulit dahil ako'y nangangati na lalamunan. Dahil lang may mga naririnig kayong hindi pabor sa inyo, dahil lang may mga nababasa kayong kontra sa pananaw ninyo, sa paniniwala ninyo, sa pakiramdam ninyo, wag pong ganon. Hindi po ganon ang practice natin ng show business. Kasi nga, ako, panahon pa ni Mary Walter, ng mga yumaang Fernando Poe Jr., Amalia Fuentes, Susan Roses, Charito Solis, mga nakakatrabaho ko na po yung mga yan. At nakita ko yung klase at pagmolde nila ng pagangalaga nila sa industriya. With all due respect. So, respetuhan lang po yan. Kasi, lalo ngayon na nag-i-evolve ang medium from the movies, napunta sa television. Ngayon, although may television, nasa social media na tayong lahat, anybody can just give his or her own opinion. Kahit sino na lang pwede mambash, kahit sino na lang pwede magmura, mamintas, etc. etc. Ako, hindi naman ako nagmamalinis, pero sa tinagal-tagal ko na din po sa industriya, natutunan po natin yung mga bagay na. At siguro naman, merong kaming ako at ang mga kagaya ko pong matagal na rin, nagkaroon na rin ng investment sa industriyang ito, meron naman po kaming karapatan siguro magsalita, mag-opinion, magpahayag. Kasi nga po, nakita na namin yan, bago pa man sumikat ang mga Kim Chiu, Paolo Avellino, Janine Gutierrez, at kung sino pa man yung mga artista sa mga kasalukuyang panahon. Kasi sabi ko nga, binanggit ko may mga lumang artista, nakakatrabaho na namin sila, alam na namin. Ang importante po, makinig tayong lahat, is yung klase ng entertainment sa medium na to ay nagsusulong ng mga positibong bagay para po masabi natin ang pagkakakilanlan natin o kasarinlan natin bilang mga Pilipino ay kaya nating ipagmalaki sa buong mundo na hindi lang kinikilig tayo. Kasi ako, naranasan ko yan. Panahon pa ni Ate V, ni Brother Bo, o diba, hindi naman sila naging mag-asawa. Pero hanggang sa mga panahon ngayon, Boyet De Leon and Vilma Santos, napaka-durable ng love team nila at pinag-uusap at marami kinakikiligan. Panahon ni Sharon Cuneta, kaidaran ko yan. Si Megastar, si Gabby Concepcion, nagkaroon ng anak, naghiwalay, ganyan-ganyan. Pero sa mga panahon na ito, pinapakita nila, pinapaniwalang nila sa atin na ang ganitong medium sa pelikula, television, etc. ay talaga nagbibigay ng kasiyahan sa ating lahat. So, pagdating ng panahon,
kung ano man yan, hintayin natin. At again, kagaya nga ng sinasabi ng kaibigan natin si Chris Aquino, manalangin po tayo ng positive. Diba? Kasi minsan, yung mga ganyang toxic na bagay, nagdudulot siya at nagbubunga ng mga negatibong impression at pakiramdam sa atin. Sino bang gustong pumangit? Sino bang gustong gumanyan? Hindi. Dapat maging ano lang po tayo. So, sa mga Ponin fans, malungkot man itong balitang ito sa inyo, wala tayong choice. Kung sila talaga may mga katawang ganyan talaga, di tanggapin natin. Ipanalangin natin. Pero yung pagsuporta, wag nating alisin. Di ba? Sa mga kimpaw na mga tagahanga naman dyan, kung darating yung panahon at talagang sasabihin nilang may nangyari sa kanilang ganito, hindi lang dahil may proyekto silang gustong ilabas, tanggapin din po natin yon. Kasi again, sinusuportahan natin sila at nire-respeto natin sila. Kung hindi man minamahal. Pero sana yung pagmamahal na hindi nakakasakal. Pagmamahal, ang ganda ng line ko, no? Yung pagmamahal na hindi nakakasakal at pagmamahal na hindi naman din nagdidikta sa kung ano lang yung gusto natin. And on that note, pansamantala po ako magpapaalam sa mga kaibigan ko po dyan sa Amerika. Nandyan po kami ng February 20 to 29. Punta po kami ng New York, ng Jersey, ng Connecticut. Diyan sa aking kaibigan Roger Esmer, kay Jeric De Los Santos, at sa lahat po ng mga kagrupo po namin doon sa munting negosyo namin itinayo. And then sa Canada naman po, from March 1 to 15, pupunta po kami sa Toronto, mag-stay po kami sa Niagara, and then sa Ottawa, o diba, sa Mississauga, nandoon din ako. Sana may mga kaibigan tayo at may mga vloggers at may mga subscribers din tayong pwede nating mako-collaborate. At sa mga kaibigan po natin na mga tagahanga po ni Ate V, Vilma Santos, may mga interview po akong gagawin sa mga bansang po yan para po sa inihahanda po namin proyekto para sa isang Star for All Seasons Vilma Santos. Ambet Nabos po, nagpapasalamat sa inyong lahat. Napakahaba man itong aking litanya, at least siguro po may napulot kayo kahit papano, maliwanag man sa hindi, nalalabuan man yung iba. Hintayin po natin ang tamang papanahon kasi sabi nga ng lahat, only time can tell. Time is the best yung truth teller. Yun. Bye-bye po. Pagpalain po tayo.